Magandang araw mga kapolitika at welcome back dito sa ating YouTube channel. Sa vlog na ito is atin pong pag-uusapan itong pag-withdraw, pagputol ng Miss Grand Honduras dito sa Miss Grand International. So balita po ito today at pinag-uusapan rin ng mga netizen online. So ating tatalakayin ano nga ba ang maging impact nito dito sa ating bansa. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. So today po ay officially talagang pinutol na nga po ng Miss Grand Honduras itong kailang ugnayan dito sa Miss Grand International. So naglabas po ng official statement itong Miss Grand Honduras National Director na kung saan is hindi niya daw nagustuhan itong treatment sa kanila as National Director dito sa kanilang bansa. At ang sinasabi pa nga niya ay nag-i-speak daw siya, nagsasalita siya on behalf doon sa mga national directors rin sa ibang bansa na kung saan is silent or takot na magsalita against dito sa nasabing organization. So mga kapolitika, recently lang is nabalita na nga natin dito na i-report natin sa ating YouTube channel at talagang pinag-uusapan, pinagpipiyasta ng mga netizen online itong pag-withdraw ng Miss Grand India. At on top of this, nag-withdraw na rin itong Cambodia, itong Myanmar, at meron pang ibang mga bansa na kung saan is nagpahiwatig na rin na putulin ang kailang relasyon dito sa MGI. Okay, so basically hindi po ito magandang indikasyon kasi nga doon sa na-report natin, na-mention natin dito sa ating isa sa ating mga vlogs before na itong si Mr. Nawat ay talagang nagpahiwatig siya base ang context doon ng kanyang sinabi sa interview ay pera-pera na lang talaga. So kinakailangan na continuous or consistent ang pasok ng pera sa kanyang bulsa. So hindi po magandang yon. Talagang ito ay aral dito kay Mr. Nawat na sometimes siguro is magdahan-dahan siya sa kanyang mga sinasabi kasi hindi maganda ang basa ng ibang mga bansa, ibang mga tao dito sa kanyang sinasabi. So nasaktan di umano itong National Director ng Miss Grand Honduras dahil pinapabayad pa daw sila doon sa venue. So talagang grabe ang money making dito sa nasabing MGI organization. So basically tayo naman mga kapolitika is silent naman yung ating bansa or yung ating Miss Grand Philippines kasi nga maganda naman ang placement ni CJ kahit hindi niya nakuha ang corona dito sa MGI. But ang impact po nito dito sa ating kasi nag-withdraw na nga, maraming bansa ang nag-withdraw dito sa mga beauty contest at hindi malabo na baka ito rin ang mangyayari dito sa Miss Universe, dito sa Miss Cosmo. So hindi malabong mangyari yun kung paiiralin pa rin nila itong ganitong sistema, ganitong klase ng kalakaran dito sa kailang negosyo, itong money making at the same time yung talamak na korupsyon. So ngayon kung siguro sa mga in the future mga kapolitika kasi hindi talaga madadala itong mga organization na ito not unless merong talagang malaking bansa na kung saan is very passion dito sa pagdating sa beauty pageant ang mag-withdraw, hindi sila madadala mga kapolitika. Okay, well siguro sa Pilipinas imposible yon kasi nga sikat ang Miss Universe dito, ang mga rin dito mga head rin at yung mga ulo, yung mga namumuno rin ng Miss Universe Philippines ay masasabi natin na corrupt rin kasi sobrang dami ba naman ng sponsor. Imagine yung mga kapolitika kung ihihinto nila yung Miss Universe and then hindi na tayo magdadaos ng beauty pageant dito sa ating bansa. Napakalaking halaga ang mawala dito sa mga business minded na mga namumuno dito sa mga beauty contest sa ating bansa kasi pinagkikitaan nila tayo personally. Okay, so yun po ang point doon. So ngayon ito ay parang banta ito dito sa Miss Grand International kasi ibig sabihin kung maraming mga bansa na nag-withdraw, ayaw na sumali to sa beauty pageant mo, ibig sabihin something is wrong. So may mali dito sa sistema na dapat baguhin at ito ay dapat na maging aral na rin dito sa Miss Cosmo na kung saan is talagang para sa atin mga kapolitika na traidor tayo, talagang below the belt ang ginawa ng Miss Cosmo sa ating bansa. Talagang pinagkitaan tayo sa mga botohan, nagamit tayo for promotion. So talagang kung siguro dito sa Miss Grand, sa Miss Universe at sa Miss Cosmo, ang masasabi ko mga kapolitika talagang ang talamak at grabe na pagkagamit talaga sa mga Pinoy ay dito talaga sa Miss Cosmo. Okay, kasi akala ko pa naman ay matino itong beauty contest na ito, but wala rin palang pinagkaiba dito sa mga nasabing beauty contest na kung saan ay talamak itong ganitong gawain. So doon talaga ako medyo personally nasaktan doon kay Atisa Manalo na kung saan is niligwak siya.
talagang napagkakitaan yung mga Pilipino. So hopefully ito ay maging aral na sa ating mga Pinoy na sa mga susunod na taon ay wag na po tayong magpagamit dito. Siguro okay na yung manood tayo, suportahan natin yung ating kandidata, but to the point na gumagamit na po tayo ng kapirahan natin para dito sa kanila ay wag na po, masasayang lang. So ito po ang aking personal na opinion at ang aking masasabi dito sa kung saan ay sunod-sunod na pinuputol ng mga taga-ibang bansa ang kanilang ugnayan dito sa Miss Grand International, and hopefully mga kapolitika, susunod na rin po dito sa Miss Universe at the same time sa Miss Cosmo. Okay? So kung kayo ang tatanungin, ano ang inyong masasabi dito sa withdraw ng mga franchise ng mga taga-ibang bansa dito sa Miss Grand International? Mga kapolitika, mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue.